Okay Neil, so ang una nating aaralin itong reverse parking. I-consider mo yung nilagay kong pole na yan, i-consider mo guhit yan ng parking, no? So kapag ganyan, katulad yan, maluwang yung kakaliwaan mo, di ba? Ang gagawin mo lang sa ganyang parking, itong side mirror mo, itatapat mo sa guhit, no? And then pag natapat mo na, magmumove ka pa kaliwa, kabig all the way, going to left, no? Ang magiging goal mo naman sa ganon, Neil, kapag ganyan, ganyan ang sitwasyon ng parking, itong side mirror mo sa kanan, yung tinapatan mo na guhit, dapat makita mo siya sa kaliwang side mirror. No? Yun namang pangalawang guhit, makita mo dito sa kanang side mirror mo. Pag nakita mo na parehas sila, tumigil ka na. No? Kasi yun na yung time para mag-reverse ka. Okay, ngayon naman, may mga pagkakataon na tumigil ka, kita mo sila pero nakatagilid ka. So, idiretso mo muna ang manibela mo, lalapit ka muna dun sa paparkingan mo ng reverse. Yung habang palapit ka, nag-a-adjust ka rin ng manubela na unti-unti. No, halimbawa kung nakatagilid siya pa kaliwa, mag-a-adjust ka papuntang kanan, ano? At ang lagi mo lang tatandaan sa ganyan kapag nagre-reverse ka, kung alin yung guhit na hindi mo nakikita, example, hindi mo nakikita ang kanan, kakabig ka papuntang kaliwa para makita mo yung kanan na guhit. Okay, sige, try mo ngayon. Forward ka dahan-dahan. Tapos, Neil, ang footwork natin dito, yung tulad nung kahapon, yung umatras lang tayo. Basta lagi mong isipin yung inuulit-ulit ko lagi sinasabi na kapag iaangat mo si clutch, kung ika-clutch control mo siya, kailangan ang paa mo wala sa brake, no? Kasi si manual na sasakyan, ito ay pinagagalaw ni clutch. Okay? Pag nilubog mo naman si clutch, ang paa nalipat naman papuntang brake, no? Okay, sige. Ubigaw. Tapat mo muna to side mirror na to doon sa unang pole na yan. Pagtapat, sige, diretso, move, kaliwa, sige, sagad. Up, brake mo na yan, brake mo na ikaw. Yan, sige, tuloy-tuloy. Up, control, tingin sa side mirror, sulyap. Stop. Yan. Kahit hindi mo muna na ibabalik ang iyong manubela, okay lang yan. Lalo na kung tatama ka na sa unahan. So kita mo, parehas mo sila nakita. O gawin mo muna, ilagay mo muna si hazard. Ilagay mo si reverse. Yan, saka mo ngayon ibalik sa normal ang manubela mo. Kapag nalito ka dyan sa manubela, at ang gawin mo dyan, dalhin mo lang sa sagad, kahit sang sagad. Sagad mo manubela mo kahit sang sagad. Sige, kahit sang sagad. Okay, kahit sang sagad yan. O, balik mo lang dalawa. 1 and 2. Yan, normal na yung manubela mo, no? Sige, atras ikaw, tapos tingin ka lang left and right. Yan. Sa gaganyan lang, dahan-dahan lang. Kontrolin mo siya sa clutch. Tingnan mo, lubog mo si clutch. Di ba, nabagal siya, di ba? Yan, sige. Clutch control lang. Stop. Yan, pagkaganyang sitwasyon, tingnan mo, madikit ka sa kaliwa, tama? Ngayon, para hindi ka maubusan ng space, ito yung mga time na para gumamit ka ng dry steering. Tingnan mo, maluwag ang kanan mo, di ba? O sagad mo ngayon sa kanan ng manubela mo muna bago ka gumalaw. Sige, sagad mo. O atras, tumingin ka dyan. Sa kaliwa. Sige pa, konti pa. Okay, stop. Stop muna. O normal mo muna manubela. O saka ka ngayon umatras. Okay, stop. Stop. Yan, nakapasok lang ng kalahati ang kotse mo. Lubog ang clutch, ha. Tingnan mo ngayon bawat gilid mo kung may diferensya pa ba. Maluwag dyan. O ikutan mo lang isang ikot pa kaliwa ang manubela mo kasi maluwag ang kaliwa. Iatras ka konti. Ilang. Okay, sige pa, konti pa. Stop. O, di ba, parehas na. O, normal mo ngayon manubela mo. Okay, atras. O, wag mo lang babaguhin. Kung okay na yung bawat gilid mo, wag mo lang babaguhin ang manubela mo. Okay, stop. Neutral. Okay, so bitawan mo si clutch, so hold mo lang si brake. Sa pag-atras naman, at ang tanong mo naman dyan ay kailan ka dapat titigil, no? Lalo na kung may paddle na sa likod.
So, sa mga park natin like SM, like sa mga malls, di ba pansin mo ang parking may stopper sa gulong? Yon, so safe yon. Pero just in case nil, na halimbawa naka-encounter ka ng parking na walang stopper, pader yung likod. Pero may katabi ka naman, like kotse. So, yung side mirror mo at side mirror ng katabi mo, pagtapatin mo lang. Ngayon naman, isang sitwasyon pa. Halimbawa naman ang katabi mo ay van, mas mahaba sa iyo yon. Kasi sedan ka, siya van. Yung side mirror mo na ito, or kahit saan side mirror, halimbawa, ang katabi mo yung van ay nasa kanan mo, yung side mirror mo, itatapat mo doon sa handle ng pinto ni van. Yeah? Yan sa driver side, ha? Yan. Kung dyan naman, syempre, side mirror din doon sa passenger side. Ano? Okay. So, ngayon naman, lalabas tayo dyan pakaliwa. No? Bigyan naman kita ng mga safety reminders dito sa paglabas galing parking. Sige, patay mo si Hazard. Ngayon, situational ito. Kapag halimbawa ang lugar or yung parking na nilabasan mo at ang unahan ay napakaluwag, pinaka-safe doon, ilalabas mo ang shoulder mo, yung sarili mo, ilalagpas mo sa unahang bahagi ng katabi mong sasakyan. Saka ka ngayon pipihit ng manubela. Pero kapag naman halimbawa ganyan kakipot ang kalsada na kakaliwaan mo, ganito naman ang gagawin mo dyan. Yung side mirror mo, ilalagpas mo doon sa unahang bahagi ng katabi mong sasakyan. Paglagpas, siguraduhin mo na ang pag-ikot mo ng manubela, isang ikot lang muna. Okay? Sige. I-actual natin. Step by step ito, ha? Okay, sige. Forward ikaw. Lagpas mo yung side mirror mo dyan sa kaliwang yung kunwari katabi nating sasakyan yan. Yan, lagpas mo. Bigyan kita ng sitwasyon na, okay, stop mo na. Di ba, lumagpas. Ikutan mo ng isang ikot ang manubela mo. Isang ikot. Sige, isang ikot. Yan. Ngayon naman, ang next mo naman gagawin, paglagpas ng sarili mo dito, sige, lagpas mo sarili mo. Lagpas mo, ha. Sige pa. Okay, stop. Tingnan mo, lumagpas na. Isagad mo ngayon ang manubela mo. Sagad mo. O, tingnan mo yung gilid mo kung tatama ba. Diba? Hindi. Pag nilagpas mo lang ang sarili mo, doon sa obstacle or sa bagay na pwede mong tamaan sa kaliwa or kanan, siguradong hindi ka natatama doon. No?